Numero 23. Ang boses ay malalim at walang emosyon, umalingaw-ngaw sa isang silid na amoy alak, sigarilyo, at takot. Isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha at napapikit si Yasmin. Hindi niya makita ang mga mukha sa dilim, mga anino lamang na may hawak na numero, mga aninong humuhusga sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakatali sa likod. Ang suot niyang manipis na bestida ay parang balat ng ahas na gusto na niyang hubarin. Bawat hininga niya ay mabigat. Bawat tibok ng puso niya ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sariwa pa, 18 anyos, walang bahid, patuloy ng boses. Sino ang magsisimula ng tawaran para sa isang gabing paraiso? Nagsimula ang mga bulungan, ang mga tawanan. Pakiramdam niya ay isa siyang produkto sa palengke, isang bagay na binibili, ginagamit, at pagkatapos ay itatapon. Ang tiyahin niyang si Aling Tercia ang nagdala sa kanya rito. Ang tiyahin niyang dapat ay kumukupkop sa kanya, pero ipinagkanulo siya kapalit ng pambayad sa utang sa sugal. 100,000. Sigaw ng isang lalaki. 200. Tumataas ang halaga. Bumababa ang kanyang pagkatao. Ito na ba ang katapusan niya? Dito na ba mamamatay ang lahat ng kanyang mga pangarap? Isinuko niya ang kanyang sarili sa dilim. Wala nang pag-asa hanggang sa isang boses ang bumasag sa lahat. Isang boses na kalmado pero puno ng awtoridad. 1,000,000. Natigil ang lahat. At sa gitna ng nakakasilaw na ilaw, isang anino ang tumayo. Hindi niya maaninag ang mukha, pero naramdaman niya ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Hindi tulad ng iba, walang pagnanasa sa mga matang yon. Ang naramdaman niya ay awa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang ubo ang gumising kay Yana mula sa masamang panaginip. Napabalikwas siya. Ang madilim at nakakatakot na silid ay napalitan ng isang maliit at masikip na kwarto. Ang amoy ng takot ay napalitan ng amoy ng gamot at pinagpawisan. Sa tabi niya, sa isang manipis na banig ay si Helia, ang kanyang munting anghel. Namumula ang pisngi nito at bahagyang hinihingal. Agad niyang kinapa ang noo nito. Mainit pa rin. 8 taon na ang lumipas, pero ang bangungot ng gabing iyon ay palaging bumabalik. Palaging nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Mama, ungol ni Helia. Shh, anak, nandito lang si Mama, bulong ni Yana, habang marahang hinahaplos ang buhok ng anak. Sa kabilang gilid naman ay mahimbing na natutulog ang kambal na sina Haven at Halo, ang dalawa pa niyang sinag ng araw. Silang tatlo ang kanyang mundo. Silang tatlo ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Tumingin siya sa maliit na mesa sa tabi nila. Nandoon ang reseta ng doktor at ang halos walang laman na bote ng gamot. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng mas malaking pera para sa mga susunod na pagsusuri ni Helia. Napayuko si Yana at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Yasmin Rivera po ito? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Opo, ako nga po, sagot ni Yana. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Tumatawag ako mula sa Soriano Residence. Congratulations! Natanggap ka bilang bagong kasambahay. Pwede ka na bang magsimula bukas? Natigilan si Yana. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang trabahong inaplayan niya 2 linggo na ang nakakaraan. Ang trabahong halos isinuko na niya ang pag-asa. Salamat po. Maraming salamat po, sabi niya, at hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pero sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng pighati. Iyon ay luha ng pag-asa. Kinabukasan, bit-bit ang isang bag ng damit. At ang 3 pinakamahalagang yaman niya, humarap si Yana sa isang malaking gate na bakal.
Sa likod nito ay isang mansyon na parang palasyo, ang Soriano Residence. Wow, Mama! Ang laki! Namamanghang sabi ni Halo. Dito na po ba tayo titira? Tanong naman ni Haven. Ngumiti si Yana. Dito magtatrabaho si Mama para gumaling si Ate Helia nyo. Pinapasok sila ng isang gwardiya. Sinalubong sila ng isang matandang babae na nakasuot ng uniforme. Siya si Manang Elsa, ang mayordoma. Mahigpit ang mukha nito, pero mababait ang mga mata. Ito si Yana, ang bagong katulong, sabi ni Manang Elsa sa ibang mga kasambahay. At ito ang mga anak niya. Mula ngayon, dito na kayo titira sa servants' quarters. Tumangulang si Yana. Labis ang pasasalamat. Kahit sa maliit na kwarto lang sa likod ng mansyon, para na itong langit kumpara sa dati nilang inuupahan. Ang unang araw niya ay napuno ng paglilinis, pag-aayos, at pag-aaral sa mga patakaran ng bahay. Malaki ang mansyon, at bawat sulok nito ay sumisigaw ng karangyaan. Nalaman niyang isang byuda, si Senyora Estela Soriano, ang nagpapatakbo ng bahay. Pero ang totoong may-ari ng buong yaman ng pamilya ay ang panganay nitong anak na lalaki na kasalukuyang nasa ibang bansa para sa isang business trip. Nangako si Yana sa sarili na gagawin niya ang lahat para manatili sa trabahong ito. Ito na ang pagkakataon niyang itaguyod ang kanyang mga anak. Ito na ang simula ng bago nilang buhay. Pero ang pag-asang iyon ay may kasamang anino. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya ang mga anak, pumasok si Manang Elsa sa kanilang silid. Yana, maghanda ka bukas. Sabi nito sa seryosong tono. Kailangan mong maging mas maagap. Ayaw niya nang nagkakamali. Nagtaka si Yana. Sino po, Manang? Huminga ng malalim si Manang Elsa na para bang naghahanda para sa isang bagyo. Bukas ng umaga, darating na siya galing Singapore. Naguluhan si Yana. Sa sino po siya? Tinitigan siya ni Manang Elsa. Maghanda ka, Yana. Darating na si Sir Darren, ang panganay na anak ng mga Soriano. Ang pangalang iyon, biglang nanlamig ang buong katawan ni Yana. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. 8 taon na, pero parang kahapon lang. Ang boses, ang anino, ang lalaking nagligtas sa kanya sa gabing iyon. Iisa lang ang pangalang hindi niya malilimutan. Darren. Hindi nakatulog si Yana ng gabing iyon. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang pangalang iyon. Darren. Darren Soriano. Imposible. Isa lang itong masamang pagkakataon. Maraming Darren sa mundo. Pero habang sinasabi niya iyon sa sarili, isang bahagi ng kanyang puso ang kumikirot. Bumubulong na alam niya ang katotohanan. Kinabukasan, para siyang bangkay na naglalakad. Madilim pa ay gising na siya, naghahanda ng almusal para sa mga anak, tinitimpla ang gamot ni Helia. Ang bawat kilos niya ay mabagal, puno ng pag-aalala. Paano kung siya nga iyon? Anong gagawin niya? Tatakbo ba siya? Pero saan siya pupunta? Paano ang gamot ni Helia? Hindi. Hindi siya pwedeng umalis. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niyang maging bato. Kailangan niyang magpanggap na isa siyang estranghero. Isa lang siyang kasambahay na hindi nakikita, hindi naririnig. Yana, bilisan mo dyan. Andyan na ang sasakyan. Sigaw ni Manang Elsa mula sa kusina. Naramdaman ni Yana ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Dala ang isang tray na may mainit na kape, naglakad siya papunta sa malawak na sala. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos matapon ang laman ng tasa. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Yana. Para sa mga anak mo. Bumukas ang malaking pinto. Unang pumasok ang isang babaeng napakaganda. Matangkad, balingkinita ng katawan, at suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa lahat ng kinita ni Yana sa buong buhay niya. Sumunod dito, ang isang lalaki. At sa pagtama ng liwanag ng umaga sa mukha ng lalaking iyon, ang mundo ni Yana ay huminto.
Hindi na siya isang anino. Matikas ang kanyang tindig, suot ang isang mamahaling business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal at ang kanyang mukha ay mas matipuno at mas seryoso kaysa sa naaalala niya. Pero ang mga matang iyon ay hindi nagbago. Malalim, tila may lungkot, pero puno ng awtoridad. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking bumili ng kanyang kalayaan sa isang gabi. Ang ama ng kanyang mga anak. Nakatayo siya roon, si Darren Valmoria. O mas kilala ngayon bilang Darren Soriano. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. Isang segundong parang walang hanggan. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito, isang kislap ng pagtataka. Agad na yumuko si Yana. Itinatago ang kanyang mukha. Ang buong katawan niya ay nanlamig. Nanalangin siya sa lahat ng santo na sana ay hindi siya nito makilala. Sana ay isa lang siyang ordinaryong mukha sa karamihan. "Good morning, sir, ma'am. Coffee po." Halos pabulong niyang sabi. Inilapag ang tray sa mesa. Sino siya? Isang matinis at mayabang na boses ang nagtanong. Ang magandang babae. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang dumi sa sahig. Siya si Yana, Ma'am Maris, ang bagong kasambahay. Sagot ni Manang Elsa na biglang sumulpot. Si Maris, ang fiancé. Inikot nito ang kanyang braso sa baywang ni Darren, isang kilos na nagpapakita kung sino ang nagmamay-ari. I see. Just make sure she knows what she's doing. Hindi sumagot si Darren. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa direksyon ni Yana na nakayuko pa rin. "Mama!" Isang pamilyar na sigaw ang bumasag sa tensyon. Sina Haven at Halo na hindi napigilan ng ibang katulong ay tumakbo papasok sa sala. "Haven! Halo! Bumalik kayo dito!" Saway ni Yana, pero huli na ang lahat. Sa bilis ng takbo, muntik nang bumangga si Haven kay Darren. Pero bago pa man ito mangyari, mabilis na kumilos si Darren. Inabot niya ang bata at marahang hinawakan sa balikat para hindi matumba. "Whoa there, little one," sabi ni Darren. At sa unang pagkakataon, nakita ni Yana ang isang ngiti sa mga labi nito. Isang tunay na ngiti na nagpabata sa kanyang mukha. Napahinto ang kambal, nakatingala sa matangkad na lalaki. Si Yana naman ay parang naestatwa, takot na takot sa maaring isipin nila. Lumapit si Yana at agad na hinila ang mga anak. "Pipasensya na po, sir. Makukulit po talaga sila." Hindi siya pinansin ni Darren. Nakatuon ang pansin nito sa dalawang bata. "Anak mo sila?" "Oo po, sir." Nanginginig niyang sagot. Noon niya napansin si Helia na karga-karga ng isa pang katulong sa may pintuan, tahimik na nagmamasid. Maputla pa rin ito. Naglakad si Darren palapit. Bawat hakbang nito ay parang isang kabog sa dibdib ni Yana. Lumuhod ito para maging kapantay ng mga bata. "Anong pangalan niyo?" tanong niya sa malumanay na boses. "Ako po si Haven at siya po si Halo." Masiglang sagot ni Haven. Ngumiti si Darren, pero ang nangiting iyon ay biglang naglaho nang mapadpad ang tingin niya kay Helia. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa batang may sakit. "At sino naman siya?" "Si Helia po, sir. Ang panganay." Sagot ni Yana. Niyakap ng mahigpit ang anak na para bang may gustong umagaw dito. Tinitigan ni Darren si Helia. Tinitigan niya ito ng matagal. Napakatahimik ng buong sala. Maging si Maris ay hindi umimik, nagmamasid lang. Nakita ni Yana ang pagbabago sa ekspresyon ni Darren. Mula sa pagiging kalmado, naging pagkalito, hanggang sa pagkabigla. Tila may nakita siyang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Tumingin si Darren mula kay Helia, papunta sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Yana ang tanong na kinatatakutan niya. Ang mga mata. Ang mga mata ni Helia, kaparehong-kapareho ng mga mata ng lalaking nasa harap niya ngayon. Napaiwas ng tingin si Yana, nanginginig sa takot. Buong araw, sinubukan ni Yana na maging abala. Naglinis siya,
naglaba, nagluto. Ginawa niya ang lahat para hindi mapunta sa mga lugar kung nasaan si Darren. Pero pakiramdam niya, palagi siyang pinagmamasdan ng mga mata nito mula sa malayo. Gabi na. Tapos na ang kanyang mga gawain. Pinatulog na niya ang mga anak. Habang nagpupunas siya ng mesa sa dining area, narinig niya ang mga yabag papalapit. Yana. Ang boses niya. Parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Yana. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Darren sa paanan ng hagdan, malapit nang umakyat papunta sa kanyang silid. Sir? Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay puno ng hindi maintindihang emosyon. Mukhang may gusto itong sabihin, pero nag-aalangan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod na ito para umakyat. Nakahinga ng maluwag si Yana. Akala niya ay tapos na, pero bago pa man siya tuluyang makaakyat, huminto ito. Hindi ito lumingon, pero sapat na ang sinabi nito para halos himatayin si Yana sa kinatatayuan. Yana? Pamilyar ang pangalan mo. Pamilyar ang pangalan mo. Ang mga salitang yon ay bumalik kay Darren habang nakatayo siya sa ilalim ng mainit na shower. Bakit niya sinabi iyon? Hindi niya alam. Kusang lumabas sa bibig niya. Yana. May kung anong kirot sa pangalang yon. Isang alaalang hindi niya mahanap sa kanyang isipan. Pinatay niya ang shower at humarap sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay isang estranghero, ang CEO ng Soriano Corporation, ang lalaking malapit ng ikasal kay Maris Alcantara. Isang perpektong buhay sa paningin ng lahat, pero sa loob, pakiramdam niya ay hungkag. Isang mamahaling sisidlan na walang laman. Darren darling, let's go. We'll be late for our dinner reservation. Narinig niyang tawag ni Maris mula sa kwarto. Napabuntong hininga si Darren. Isa na namang gabi ng mga pekeng ngiti at walang kwentang usapan. Sa hapagkainan ng isang magarbong restaurant, walang tigil si Maris sa pagsasalita tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Ang mga bulaklak, ang venue, ang listahan ng mga bisita na puno ng mga maimpluwensyang tao. I was thinking of a 5-tiered cake. What do you think? Tanong ni Maris, habang ipinapakita ang isang larawan sa cellphone nito. Okay, sagot ni Darren. Hindi man lang tumitingin. Nawawala ang kanyang isip. Lumilipad ito pabalik sa mansyon. Sa babaeng laging nakayuko. Sa 3 maliliit na bata. At higit sa lahat, sa mga mata ng batang babaeng may sakit. Helia, may kung anong magnet sa mga matang iyon. Isang pamilyar na kalungkutan. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Para siyang nakatingin sa isang munting bersyon ng sarili niya sa salamin. Imposible. Darren, are you even listening to me? Iritadong sabi ni Maris. Sorry, I'm just tired. Palusot niya. Pero hindi pagod ang nararamdaman niya, kundi pagkalito. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero ang nakikita niya ay ang mukha ni Yana na puno ng takot at ang mga mata ni Helia na puno ng pag-asa. Hanggang sa dahan-dahan siyang nilamon ng isang panaginip. Isang maulang gabi. Ang tunog ng malakas na buhos ng ulan. Ang amoy ng basang lupa. Mga sigawan. Takbuhan. Isang babaeng umiiyak, nanginginig sa takot. Hindi niya makita ang mukha nito, pero narinig niya ang sarili niyang boses. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Nagising si Darren na habol ang hininga, basang-basa ng pawis. Ang panaginip. Ang pamilyar na panaginip na bumabagabag sa kanya sa loob ng 8 taon. Tumayo siya para kumuha ng tubig. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa kusina. Isang hikbi. Dahan-dahan siyang sumilip. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng gabi, nakaupo si Yana sa sahig. Sa harap niya ay isang maliit at kupas na photo album. Nakita niya ang marahang paghaplos nito sa isang litrato
bago ito umiyak ng walang tunog. Isang pag-iyak na puno ng sakit at pangungulila. Naramdaman ni Darren ang isang kakaibang pagkirot sa kanyang dibdib. Gusto niya itong lapitan, tanungin kung ano ang problema, pero pinigilan niya ang sarili. Ano naman ang karapatan niya? Isa lang siyang amo at isa lang itong kasambahay. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid, dala ang isang uhaw na hindi napawi ng tubig. Kinabukasan, sinadya niyang manatili sa bahay para magtrabaho. Habang nasa library siya, narinig niya ang boses ni Yana mula sa pasilyo. Tila may kausap ito sa cellphone. Dahil sa pagkakataon, hindi sinasadyang narinig niya ang usapan. Opo, doktor. Naiintindihan ko po. Gagawin ko po ang lahat para makahanap ng pera para sa bone marrow test. Opo, maraming salamat po. Nang marinig niya ang salitang bone marrow test, bigla siyang kinabahan. Alam niyang seryoso yon. Alam niyang napakamahal niyon. Nang makaalis si Yana, lumabas siya ng library. Ang puso niya ay puno ng awa at pag-aalala para sa babaeng halos hindi niya kilala. Hindi niya na napigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman. May kung anong puwersa na humihila sa kanya palapit sa pamilyang ito. Nang masiguro niyang walang tao sa servants' quarters, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Pumasok siya sa maliit na silid ni Yana at ng mga anak nito. Malinis ang kwarto, pero napakasikip. Isang banig sa sahig para sa kanilang apat. Ilang laruan. At sa isang maliit na mesa, may mga papel at krayola. Kinuha niya ang isang papel na may drawing. Gawa ito ng isang bata, isang bahay, araw, at 5 stick figures na magkakahawak kamay. Mama, Helia, Haven, Halo, at ang panglima ay walang pangalan, pero mas matangkad sa lahat. Isang lalaki. Pero hindi yon ang kumuha ng pansin niya. Sa ilalim ng bunto ng papel, may isa pang drawing. Iba ang estilo. Mas madilim ang mga kulay. Isang babae at isang lalaking walang mukha. Nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Habang tinititigan niya ang drawing, isang matinding sakit ang biglang kumirot sa kanyang sentido. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang kamay na nanginginig sa loob ng kamay niya. Malamig at basa dahil sa ulan. Napahawak siya sa kanyang ulo, napapikit sa sakit. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ang isang simpleng drawing ng bata ay nagdudulot sa kanya ng ganitong pakiramdam? Sino ka ba talaga, Yana? At bakit pakiramdam ko? Matagal na tayong magkakilala. Lumipas ang mga araw na puno ng mabigat na pag-aalala. Bawat umaga, kinakapan ni Yana ang noo ni Helia na nalangin na sana ay bumaba na ang lagnat nito. Bawat gabi, binabantayan niya ang paghinga nito. Natatakot na baka ito na ang huli. Ang presensya ni Darren sa mansyon ay naging isang araw-araw na pagsubok. Sinubukan niyang iwasan ito, pero imposible. Palagi itong nandyan, tahimik na nagmamasid. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa mga anak niya habang naglalaro ang mga ito sa hardin. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito, isang emosyon na kinatatakutan ni Yana. Ang mas mahirap harapin ay si Maris. Ang pakikitungo nito sa kanya ay lalong lumala. Hindi na ito simpleng pagiging masungit. Naging isang uri ito ng malupit na laro. Isang hapon, habang naghahain si Yana ng merienda, biglang nadulas sa si Maris habang naglalakad. Dahilan para matapon ang dala nitong baso ng tubig sa sahig. "Oh, I'm so clumsy," sabi ni Maris. Pero ang nangiti sa mga labi nito ay puno ng panunuya. Bago pa man makakuha ng basahan si Yana, tinawag na siya ni Manang Elsa para sa ibang utos. Nang bumalik si Yana sa dining area, bitbit ang isang tray ng mainit na sopas para kay Senyora Estela. Hindi niya napansin ang basang sahig. Nadulas siya. Ang tray ay lumipad sa ere. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa sahig. Ilang pulgada lang mula sa kanyang paa, ang mga pinggan ay nabasag. "Ano ba yan, Yana?
Ang lampa mo naman! Sigaw ni Maris na halatang nasiyahan sa nangyari. Napayuko na lang si Yana, pinipigilan ang mga luha. Pipasensya na po, ma'am. Habang pinupulot niya ang mga basag na piraso, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Darren, nakatayo sa may pintuan. Ang muka ay hindi mabasa, pero ang lahat ng maliliit na pagpapahirap na yon ay nawala ng saysay nang dumating ang tawag na kinatatakutan niya. Mrs. Rivera, sabi ng doktor ni Helia sa kabilang linya. Lumabas na ang resulta ng mga huling pagsusuri. I'm sorry to say this, pero lumalala ang kondisyon niya. Kailangan niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Ang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Yana. Bone marrow transplant. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Isang napakamahal na operasyon na kahit sa panaginip ay hindi niya kayang bayaran. Gaano po kabilis, Doc? Nanginginig niyang tanong. Kahapon, seryosong sagot ng doktor. Nang matapos ang tawag, nanlambot ang mga tuhod ni Yana. Nabitawan niya ang cellphone, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Walang luhang lumabas. Isang tahimik na hiyaw lang ang kumawala mula sa kanyang kaluluwa. Nang hapong yon, tila isang masamang biro ng tadhana, naging masigla si Helia. Nakikipaglaro ito sa kanyang mga kapatid sa sala. Sa isang saglit nakalimutan niya na ang masamang balita. Pinanood niya ang kanyang mga anghel, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Bigla, huminto si Helia sa pagtakbo. Napatitig ito sa kawalan. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang buong katawan nito. Helia? Tawag ni Yana. Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay umikot at bumagsak ito sa sahig, nangingisay. Hela! Ang sigaw ni Yana ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nataranta siya. Hindi niya alam ang gagawin. Niyakap niya ang nanginginig na katawan ng anak. Umiiyak. Sumisigaw ng tulong. Diyos ko, wag po, tulong! Biglang may mga yabag na mabilis na papalapit. Si Darren, nakita nito ang nangyayari. Walang salita, walang tanong. Agad nitong binuhat ang walang malay na si Helia mula sa mga braso ni Yana. Sa kotse, ngayon na. Utos nito, ang boses ay kalmado pero puno ng pagkaapurado. Sumunod si Yana, patakbong pumasok sa backseat habang maingat na inilagay ni Darren si Helia sa mga bisig niya. Si Maris, na nakita ang lahat, ay tahimik na pumasok sa passenger seat. Ang muka ay hindi maipinta. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala. Ang tanging naririnig ni Yana ay ang sirena ng sarili niyang takot at ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sa emergency room, isinugod agad si Helia. Naiwan silang tatlo sa labas. Hindi mapakali si Yana, pabalik-balik sa paglalakad, habang si Darren naman ay kausap ang mga doktor, inaasikaso ang mga papeles. Kumikilos ito na may otoridad, na para bang pamilya ito. Nakita ni Maris ang lahat. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Darren, isang uri ng pag-aalala na hindi pa niya nakikita kailanman, kahit para sa kanya. Nakita niya kung paano nito sinuntok ang pader nang sabihin ng doktor na kritikal ang kondisyon ng bata. At nang tumayo si Darren sa harap ng salamin ng ICU, nakatitig sa munting batang nakahiga sa loob, nakita ni Maris ang katotohanan. Ang paraan ng pagtitig ni Darren kay Helia ay hindi awa ng isang amo sa anak ng kanyang katulong. Iyon ay pagtitig ng isang ama sa kanyang anak. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Maris. Isang duda na matagal na niyang itinatago ay nabuo at naging isang mapanganib na katiyakan. Tahimik siyang lumabas ng ospital, iniwan ang dalawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Hello, I have a job for you. Malamig niyang sabi ng may sumagot. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Si Yasmin Rivera. Ang nakaraan niya, bawat sikreto.
Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Lahat. Ang ospital ay naging pangalawang opisina ni Darren. Hindi niya magawang iwanan ng lugar. Sa umaga, nasa kumpanya siya, pero ang isip niya ay nasa maliit na batang nakikipaglaban para sa buhay nito. Sa gabi, babalik siya sa ospital, dala ang pagkain para kay Yana, na ayaw umalis sa tabi ng anak. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ito ay higit pa sa awa. Ito ay isang responsibilidad na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing tinitingnan niya si Helia sa likod ng salamin ng ICU, may kung anong humihila sa kanyang kaluluwa. Hindi maganda ang sitwasyon, Darren. Sabi ni Dr. Alex Reyes, isang matalik niyang kaibigan at isa sa mga pinakamagaling na doktor sa ospital. Nag-uusap sila sa pribadong opisina nito. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong ni Darren. We need a bone marrow donor, ASAP. Nakalista na siya. Pero alam mo naman kung gaano kahirap maghanap ng match. We're running out of time. Napasuntok si Darren sa kanyang palad. Ang pakiramdam ng pagiging inutil ay kinamumuhian niya. Kaya niyang bilhin ang lahat, pero hindi niya kayang bilhin ang oras. Walang kamag-anak ang bata? Tanong ni Alex. A mother's match is only 50%. Ang ama o mga kapatid, sila ang may pinakamalaking tsansa. Wala siyang ama. Mabilis na sagot ni Darren. At sa hindi malamang dahilan, kumirot ang kanyang dibdib nang sabihin iyon. At ang kambal ay masyado pang bata para sa procedure. Huminga ng malalim si Alex. Then we can only pray for a miracle. Pag-alis niya sa opisina ni Alex, hindi na mapakali si Darren. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideyang nakakabaliw, imposible, pero hindi niya maiwaksi. Ang mga mata, ang mga matang yon, ang koneksyon. Kinagabihan, bumalik siya sa ospital. Naabutan niyang nakatulog si Yana sa isang upuan sa labas ng silid ni Helia, pagod na pagod. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Nilapitan niya ang kama ni Helia. Napakaliit nito, napakarupok. Hinaplos niya ang pisngi nito, kasabay ng isang kakaibang pakiramdam ng pagmamahal at proteksyon na dumaloy sa kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Maingat na maingat, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok ni Helia mula sa unan nito at maingat na inilagay sa isang malinis na panyo. Pagkatapos, kumuha siya ng ilang hibla mula sa sarili niyang buhok. Wala mang nakakakita, pakiramdam niya ay ginagawa niya ang pinakamalaking krimen at pinakabanal na gawain sa buong buhay niya. Kinaumagahan, personal niyang dinala ang mga sample sa isang high-end private DNA testing facility. Gusto ko ng paternity test at isang tissue compatibility test. Kailangan ko ang resulta sa lalong madaling panahon. I'll pay any amount. Sabi niya sa laboratory head. Ang boses niya ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang sumunod na 2 araw ay isang impyerno. Sa opisina, nakatambak ang mga papeles na kailangan ng kanyang pirma, mga kontratang milyon-milyon ang halaga. Pero wala siyang pakialam. Nakatitig lang siya sa kanyang cellphone, sa kanyang email, naghihintay. Bawat minuto ay parang isang ora. Ano ba itong ginagawa niya? Nababaliw na ba siya? Umaasa siya sa isang bagay na sisira sa buong buhay niya. Pero bakit may isang bahagi sa kanya na nananalangin na sana totoo ang hinala niya? Dumating ang tawag kinahapunan ng 2 araw. Hindi tawag, kundi isang email na may subject na Confidential Results. Nasa loob siya ng kanyang malawak at malamig na opisina, napapaligiran ng salamin at bakal. Ang view mula sa bintana ay ang buong syudad, isang kaharian na ipinamana sa kanya. Pero sa sandaling iyon, ang buong kaharian ay nawalan ng halaga. Naramdaman niya ang matalas na paghigop ng hangin. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Habang ginagalaw ang mouse, isang click, 2 PDF files ang naka-attach. Binuksan niya ang una, Tissue Compatibility Report.
Mabilis na nag-scan ang kanyang mga mata sa mga teknikal na salita hanggang sa narating niya ang huling linya. Result? Highly compatible. The subject is a viable donor. Isang malaking bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Pwede niya itong iligtas. Kaya niyang iligtas si Helia. Napapikit siya at tahimik na nagpasalamat. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. May isa pang file. Ang pangalawa. Ang file na babago sa lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Paternity test report. Muli, nilagpasan ng kanyang mga mata ang mga detalye, ang mga numero, ang mga scientific jargon. Hinanap niya ang konklusyon, ang isang linya na magsasabi sa kanya kung sino siya. At nakita niya ito, nakasulat sa makapal at itim na letra, hindi mapagkakaila, brutal sa kanyang katotohanan. Probability of paternity. 99.199%. Natigilan siya. Ang buong silid ay tila nawalan ng tunog. Ang ingay ng syudad sa labas ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Binasa niya ulit, at ulit, at ulit. Hindi totoo, pero totoo. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang panaginip sa maulang gabi. Ang pamilyar na pakiramdam kay Yana. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon kay Helia. Ang mga mata. Diyos ko, ang mga mata. Hindi lang pala sa mga mata. Dugo ko ang nananalaytay sa kanya. Ang dugo ko ang dumadaloy sa mga ugat niya. Anak ko. At kung anak ko si Helia. Ang kambal, sina Haven at Halo, 3. May 3 akong anak. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Pakiramdam niya ay babagsak siya. Napuno ng ingay ang kanyang isipan. Mga tanong, mga pagsisisi. 8 taon. Sa loob ng 8 taon, may mga anak siyang hindi niya alam na nabubuhay. Sa loob ng 8 taon, ang babaeng tinulungan niya sa isang gabi ay mag-isang pinalaki ang 3 bunga ng gabing iyon. Habang siya ay nabubuhay sa karangyaan, sila ay naghihirap. Habang siya ay nagpapakasal sa iba, ang sarili niyang mga anak ay lumalaki ng walang ama. Isang matinding sakit at pagsisisi ang gumutay sa kanyang puso. Hindi siya makahinga. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na pumipirma ng mga milyon-milyong kontrata. Ang mga kamay na ito ay mga kamay ng isang ama. Binitawan niya ang mouse. Tumayo siya at naglakad papunta sa salaming bintana. Nakatingin sa kawalan. Sino ako ngayon? Ang CEO ng Soriano Corporation? Ang fiancé ni Maris? O ang ama ng 3 batang hindi man lang alam ang pangalan ko? Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang bagay ang naging malinaw. Kailangan niyang iligtas si Helia. Kahit anong mangyari, kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Alex. Pero bago pa man niya ma-dial ang numero, bigla itong tumunog. Isang tawag mula kay Maris. Napatitig siya sa screen, sa pangalang nagliliwanag doon. Ang pangalan ng kanyang hinaharap, na biglang naging representasyon ng kanyang kasinungalingan. Habang si Darren ay nalulunod sa katotohanang natuklasan niya, si Yana naman ay nalulunod sa mga bayarin sa ospital. Kahit na si Darren ang sumagot sa lahat ng malalaking gastusin, may mga maliliit pa ring bayarin na kailangan niyang punan. Gamot na hindi sakop ng insurance, pagkain at iba pang pangangailangan. Ang kaunting ipon na naitabi niya mula sa kanyang sahod ay unti-unti nang nauubos. Isang hapon, kinailangan niyang umuwi saglit sa mansyon para kumuha ng malinis na damit para sa mga anak. Pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Ang tanging gusto niya ay makabalik agad sa ospital. Habang papalabas siya sa likurang gate ng mansyon, bitbit ang isang maliit na bag. Isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Mukhang malaki na ang ipinagbago mo, pamangkin, sabi ng isang boses na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang boses na galing sa kanyang pinakamasamang bangungot. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo ang kanyang tiyatersya. Mas matanda, mas payat.
Pero ang mga mata ay ganoon pa rin, puno ng kasakiman at panlalamang. Titiya, nanginginig na sabi ni Yana. Anong ginagawa niyo dito? Ngumisi si Tercia. Ininspeksyon si Yana mula ulo hanggang paa. Nakita kita noong isang araw. Papasok sa magarang mansyon na ito. Mukhang nakabingwit ka ng gintong isda, ha? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Yana. Ang takot na nararamdaman niya ay mas matindi pa sa takot niya para sa kalusugan ni Helia. Ito ang takot na mabunyag ang kanyang nakaraan. Ang takot na malaman ng lahat kung gaano siya karumi. Pipakiusap, tiya. Umalis na po kayo. Pagmamakaawa niya, huwag po kayong gumawa ng gulo. Tumawa si Tercia, isang tawang nakakakilabot. Gulo? Hindi ako nanggugulo. Nandito ako para mangamusta at para humingi ng kaunting tulong. Alam mo na, para sa dati nating pinagsamahan. Wala po akong pera. Pagsisinungaling ni Yana, niyakap ng mahigpit ang bag na para bang buhay niya ang nakasalalay dito. Huwag ako, Yana. Alam kong may pera ka. Sabi ni Tercia, ang nangisi ay nawala at napalitan ng isang mapanganib na tingin. O baka gusto mong pumasok ako dyan at ipagsigawan sa mga amo mo kung saan kita pinulot, kung paano mo nakuha ang mga anak mong yan. Ang bawat salita ay parang sampal. Ang bawat salita ay isang banta na sisira sa lahat ng pinaghirapan niya. Hindi. Ang mga anak niya. Hindi pwedeng malaman ng mga anak niya. Walang pagpipilian si Yana. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kanyang bag, kinuha niya ang sobre kung saan nakatago ang lahat ng natitira niyang pera. Ang perang pambili sana ng mga susunod na gamot ni Helia. Ito na po lahat, sabi niya. Iniabot ang pera. Parang awa niyo na, tiya. Lubayan niyo na kami. Mabilis na sinunggaban ni Tercia ang pera, binilang ito at isinilid sa kanyang bulsa. Sa ngayon, sapat na to. Pero babalikan kita, Yana. Tandaan mo yan. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Yana na nakatayo roon, nanghihina, na para bang ninakawan hindi lang ng pera, kundi ng huling piraso ng kanyang pag-asa. Hindi niya alam na sa kabilang kalsada, sa likod ng isang pader, may isang lalaking nakatago. Isang lalaking may hawak na kamera na may long lens. Bawat kilos, bawat pag-abot ng pera ay nakunan. Isang click. Isa pa. Sa loob ng kanyang mamahaling kotse na nakapark ilang kanto, mula sa mansyon, tinitingnan ni Maris ang mga litratong kadarating lang sa kanyang cellphone. Isang babaeng mukhang palaboy, si Yana, na halatang takot na takot, at ang pag-abot ng isang makapal na sobre. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maris. So, may tinatago ka palang sikreto. Kasambahay. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong relasyon ng dalawa, pero sapat na ang nakita niya. Mukhang pera si Yana. At mayroon itong kahinaan. Ipinasa niya ang cellphone sa kanyang driver. Sundin mo ang babaeng yan. Utos niya, tumutukoy sa larawan ni Tercia. Alamin mo kung saan siya nakatira. Huwag kang magpapahalata. Kinabukasan, armado ng impormasyon, nagmaneho si Maris papunta sa isang eskinita sa Tondo na amoy basura at desperasyon. Isang lugar na hinding-hindi niya pupuntahan kung hindi lang dahil sa kanyang plano. Nakita niya si Tercia nakaupo sa labas ng isang barong-barong, naninigarilyo. Mukhang mas kahabag-habag ito sa personal kaysa sa litrato. Bumaba si Maris mula sa kanyang kotse. Ang kanyang mamahaling stilettos ay maingat na inilalagay sa putikang lupa. Ang lahat ng mga mata sa eskinita ay napunta sa kanya. Binalewala niya ang mga ito. Lumapit siya kay Tercia. Tumingala ang matanda. Nanliit ang mga mata sa babaeng nakatayo sa harap niya na parang isang diyosa mula sa ibang mundo. Anong kailangan mo, miss? Hindi umupo si Maris. Tiningnan niya si Tercia na may halong pandidiri.
Ikaw si Tercia, hindi ba? Tiyahin ni Yasmin Rivera. Natigilan si Tercia. Itinapon niya ang kanyang sigarilyo. Sino ka? Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung sino ako. Putol ni Maris. Ang boses ay malamig at matalas. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto ko. Naglabas siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes bag. Isang sobre na 10 beses na mas makapal kaysa sa ibinigay ni Yana. Nakita ko ang ibinigay sa'yo ng pamangkin mo. Barya lang yan. Sabi ni Maris, iwinawagayway ang sobre sa harap ni Tercia. Ito, mas malaki to at simula pa lang yan. Ang mga mata ni Tercia ay kumislap sa paningin ng pera. Ang kasakiman ay bumura sa lahat ng kanyang pagtataka. Anong kailangan kong gawin? Isang ngiti? Isang nayangiting kasing lamig ng yelo. Ang sumilay sa mga labi ni Maris. Lumapit siya at bumulong. Ang mga salita ay parang lason na dahan-dahang gumagapang. Gusto mo bang kumita ng mas malaki? May ipapagawa ako sa'yo. Ilang araw pagkatapos ng kanyang operasyon sa pag-donate ng bone marrow, dahan-dahang bumuti ang kalagayan ni Helia. Si Darren na nagsabing isa siyang anonymous donor na natagpuan ng ospital ang gumastos sa lahat. Habang nag-aalala si Yana sa laki ng utang na loob niya, hindi niya mapigilan ang pasasalamat na bumabalot sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Pero ang kapayapaan ay isang marupok na bagay, madaling mabasag. Isang gabi, ipinatawag siya ni Senyora Estela, ang ina ni Darren. Yana, magkakaroon tayo ng isang maliit at pribadong hapunan mamaya, sabi nito. Ang nangiti ay tila pilit. Bilang pasasalamat kay Darren sa lahat ng tulong niya sa pamilya ninyo, isama mo ang kambal. Si Helia ay mananatili muna sa ospital kasama ng isang private nurse. Nag-aalangan si Yana. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Pero paano siya tatanggi? Sa sige po, senyora, sagot niya. Ang hapunan ay inihanda sa formal na dining hall. Isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, mga kubyertos na kumikinang, at mga pagkain na ngayon lang nakita ni Yana. Nakaupo sa magkabilang dulo ng mesa si Senyora Estela at si Darren. Sa isang gilid ay si Maris, maganda at elegante sa kanyang itim na bestida. At sa kabila, si Yana kasama sina Haven at Halo na kapwa hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bawat tunog ng kutsara at tinidor ay umietso sa katahimikan. Sinusubuan ni Yana ang kanyang mga anak habang siya ay halos hindi makakain. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatutok sa kanya. Ang mga mata ni Senyora Estela ay malamig at mapanuri. Ang mga mata ni Maris ay puno ng isang tagumpay na hindi niya maintindihan. Tanging si Darren lang ang may mga matang malungkot, nakatingin sa kanya na may halong pagsisisi. So Yana, basag ni Maris sa katahimikan. Ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. Wala ka man lang bang nakukwento tungkol sa pamilya mo? Sa probinsya? Natigilan si Yana. Wala na po akong pamilya. Ma'am, ulila na po ako. Talaga ba? Ngumisi si Maris. Kahit isang tiyahin wala? Biglang kinabahan si Yana. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Bago pa man siya makasagot, isang katulong ang lumapit kay Senyora Estela at may ibinulong. Tumango ang matanda. May bisita pala tayo, sabi ni Senyora Estela. Ang boses ay walang emosyon. Papasukin mo siya. Bumukas ang pinto ng dining hall. At mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw ang isang figura na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Yana, ang kanyang tiya Tercia. Pero iba ang itsura nito ngayon. Malinis ang damit. May kaunting kolorete sa mukha, pero ang mga mata ay ganoon pa rin, ganid at walang kaluluwa. Titiya? Yasmin, anak. Sigaw ni Tercia. Tumakbo ito palapit sa kanya na para bang matagal silang hindi nagkita. Umiiyak ito. Pero alam ni Yana na ang mga luha ay peke.
Salamat sa Diyos at nakita rin kita. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Naguguluhan sina Haven at Harlow. Si Darren ay napatayo. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at hinala. Si Maris at Senyora Estela lang ang nanatiling kalmado na para bang inaasahan na nila ang eksenang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Darren. Ang boses ay matigas. Tumingin si Tertia kay Darren. Puno ng paghanga. Sir Darren, kayo po pala. Ako po ang tiyahin ni Yana. Matagal ko na po siyang hinahanap. Nag-alala po ako nang husto nang bigla na lang siyang umalis sa amin. 8 taon na ang nakalipas. Humarap ito sa lahat. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Patawarin niyo po ang pamangkin ko. Mabuting bata po yan. Naligaw lang ng landas. Alam niyo na, kabataan. Minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda para lang magkapera. Titumigil ka na, tiya. Pakiusap ni Yana. Ang boses ay nanginginig. Nararamdaman na niya kung saan patungo ang lahat ng ito. Pero hindi tumigil si Tertia. Ito ang kanyang entablado. Ito ang kanyang pinakahihintay na pagganap. Noong gabing iyon, sinubukan ko siyang pigilan pero hindi siya nakinig. Sabi niya, may kliyente siyang kailangang puntahan, isang mayamang lalaki na magbabayad ng malaki para sa isang gabi. Tumingin ito ng diretso kay Darren. Pasensya na po, sir, kung ang pamangkin ko ay naging desperada. Ginawa niya lang po ang lahat para mabuhay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat salita ni Tertia ay isang bombang sumabog. Winawasak ang munting mundong sinubukan ni Yana na buuin. Sinungaling! Sigaw ni Yana, napatayo. Ang mga luha ng kahihiyan at galit ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi yan totoo. Bastos! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Yana. Galing kay Senyora Estela. Ang mga mata ng matanda ay nag-aapoy sa galit at pandidiri. Walang hiya ka. Ganyan ka pala karuming babae. At nagawa mo pang dalhin ang dumi mo sa pamamahay ko. Niyakap ni Yana ang kanyang umiiyak na mga anak. Hindi na niya alam ang gagawin. Tumingin siya kay Darren, naghahanap ng tulong, ng kahit anong senyales na naniniwala ito sa kanya. Pero si Darren ay nakatayo lang doon, tulala. Ang mukha niya ay puno ng sakit, pagkalito, at isang emosyon na hindi mabasa ni Yana. Hindi ito nagsalita, hindi ito kumilos. Para kay Yana, ang pananahimik na yon ay mas masakit pa sa sampal. Lumayas ka! Sigaw ni Senyora Estela, itinuturo ang pinto. Lumayas ka sa bahay na ito at huwag ka nang babalik kailanman. Hayop ka! Walang nagawa si Yana. Basag ang kanyang puso, wasak ang kanyang pagkatao. Hinila niya ang kanyang nanginginig at umiiyak na mga anak. Naglakad siya papalabas ng dining hall. Papalabas ng mansyon, papalayo sa mga mapanghusgang mata, habang naglalakad siya sa ilalim ng madilim na langit kasama ang kanyang 2 anak na hindi maintindihan ang nangyayari. Isang malakas na ulan ang biglang bumuhos. Malamig, malupit, lumingon siya pabalik sa mansyon. Sa bintana, nakita niya ang anino ni Darren, nakatayo pa rin, hindi gumagalaw. Nakatingin lang ito habang sila ay nababasa sa ulan, habang sila ay tinatangay palayo ng bagyo ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Yana. Hindi kanya pinrotektahan, dahil sa huli, ganoon din ang tingin niya sa'yo. Isang maruming babae na binili niya sa isang gabi. Nang maisara ang pinto at mawala na sa paningin si Yana at ang mga bata, doon palang tila nagising si Darren mula sa isang masamang panaginip. Ang mga salita ni Tertia, ang sampal ng kanyang ina, ang mga luha ni Yana, ang lahat ay umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Well, that's settled then, sabi ni Maris. Inaayos ang kanyang buhok na para bang walang nangyari. She was nothing but a gold-digging whore. Mabuti na lang at nalaman natin. Get out! Mahina ang boses ni Darren.
pero puno ito ng isang panganib na hindi pa naririnig ni Maris kailanman. What? I said get out. Ulit ni Darren, humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit. Tumingin din siya sa kanyang ina at kay Tercia. Lahat kayo, labas. Walang nangahas na sumuway, kahit ang matapang na si Senyora Estela ay natakot sa anyo ng kanyang anak. Isa-isa silang lumabas ng silid. Iniwan si Darren sa gitna ng katahimikan at gulo. Hindi niya pinaniwalaan si Tercia. Alam niyang may mali. Pero bakit hindi siya kumilos? Bakit hindi niya naipagtanggol si Yana? Dahil sa isang madilim na sulok ng kanyang isipan, kinain siya ng duda. Ang duda na baka totoo ang lahat, na baka ang koneksyon na nararamdaman niya ay isang malaking kasinungalingan lang na binuo ni Yana. Ang sakit ng pagdududang yon ay halos ikamatay niya. Umakyat siya sa kanyang kwarto, pero pakiramdam niya ay sinasakal siya ng mga pader. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya. Naglakad siya papunta sa isang bahagi ng mansyon na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Ang luma niyang library, ang silid kung saan siya nagtago mula sa mundo noong siya ay binata pa. Maalikabok na ang mga libro at ang amoy ng lumang papel ay bumalot sa hangin. Umupo siya sa isang lumang silya na pahawak sa kanyang ulo. Pilit na inaalala ang gabing iyon. 8 taon na ang nakalipas. Ang mga alaala ay malabo, pira-piraso. Ang naaalala lang niya ay ang takot sa mga mata ng dalaga, ang pakiramdam ng kanyang malamig na kamay, at ang desperadong pagnanais na iligtas ito. Pagkatapos, blanko. Ano ang nangyari pagkatapos niyang ihatid ito sa isang maliit na motel? Bakit siya umalis? Bakit hindi na siya nagpakita? Frustrated, sinipa niya ang isang maliit na baul sa ilalim ng mesa. Bumukas ito. Sa loob, nakatambak ang mga luma niyang gamit noong kolehiyo. Mga libro, mga lumang litrato, at isang maliit, itim na notebook na nakakandado. Ang kanyang lumang tala-arawan. Halos nakalimutan na niya ang tungkol dito. Kinuha niya ang maliit na susi na palagi niyang itinatago sa kanyang wallet. Nanginginig ang kamay. Binuksan niya ito. Ang mga pahina ay naninilaw na. Ang sulat kamay niya ay mas bata, mas puno ng pangarap. Nag-scan siya sa mga petsa hanggang sa narating niya ang linggong yon. 8 taon na ang nakalipas at nagsimula siyang magbasa. October 23. Tonight, I did something stupid. I went to a place I shouldn't have. Dadalawin ko sana ang kaibigan kong si Marco sa club niya. Pero napadpad ako sa basement, nakita ko siya. Numero 23. Ang pangalan niya ay Yasmin. Ang mga mata niya, parang mga bituing nawawala sa dilim. I couldn't let them have her. I just couldn't. Ginastos ko ang lahat ng pera sa trust fund ko. Nababaliw na yata ako. October 24. She's safe. Dinala ko siya sa isang motel. Takot na takot pa rin siya. Hindi siya nagsasalita. Binantayan ko lang siya buong gabi mula sa labas ng pinto. I wanted to tell her that everything will be okay. Pero paano? Kahit ako, hindi ko alam kung paano. Nilipat niya ang pahina. Dito na nagsimulang manlabo ang kanyang alaala. Pero ang mga salita sa tala-arawan ay malinaw. October 25, they found me. Ang mga tauhan ni Aling Tercia, ang sindikatong nagpapatakbo ng auction. Hinanap nila ako. Hinanap nila siya. Nagtago ako, pero nakita nila ang kotse ko malapit sa motel. Nagkaroon ng gulo. Nabugbog ako, pero nakatakas ako. Kailangan kong umalis. Kailangan kong ilayo ang atensyon nila mula sa kanya. Kung mananatili ako, malalagay lang siya sa panganib. Hahanapin at hahanapin nila siya para bawiin ang produkto nila. Kailangan nilang isipin na magkasama kaming tumakas. Isang imahe ang biglang bumalik sa isip ni Darren. Ang sakit, ang madugong labi, ang pagtakbo sa ilalim ng ulan, palayo sa motel, habang may mga lalaking humahabol sa kanya. Naalala niya ang pagsilip mula sa isang eskinita. Tinitingnan ang pinto ng kwarto ni Yana
Nanalangin na sana ay ligtas ito. Ang huling entry ang bumasag sa kanyang puso. October 26, bumalik ako kaninang madaling araw. Nung sigurado na akong wala na sila, pumasok ako sa kwarto. Tulog na tulog siya. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Anghel! Mukha siyang anghel. Iniwan ko ang lahat ng perang natitira sa wallet ko sa ibabaw ng mesa. Hindi ito sapat. Walang halaga ito kumpara sa ginawa kong pag-iwan sa kanya. Pero ito lang ang kaya kong gawin ngayon. Kailangan kong mawala para maging ligtas siya. Sa ilalim ng papel, isinulat ko ang isang pangako. Iiwan ko siya para iligtas siya. Balang araw, babalikan kita, Yasmin. Isinara ni Darren ang talaarawan. Ang lahat ay bumalik. Ang bawat detalye, ang bawat sakit, ang bawat pagsisisi. Hindi niya ito iniwan dahil duwag siya. Hindi niya ito iniwan dahil pinagsisihan niya ang pagtulong dito. Iniwan niya ito para protektahan ito. At ngayon, 8 taon makalipas, hinayaan niyang saktan ito ng ibang tao sa mismong harapan niya. Hinayaan niyang yurakan ang pagkatao nito. Hinayaan niyang itaboy ito palayo sa kanya muli. Isang malakas na sigaw ng pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ibinato niya ang isang libro sa pader sa sobrang galit sa sarili. Napakalaki niyang gago. Napayuko siya, ang mga balikat ay nanginginig. Umiyak siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak siya na parang isang bata. Umiyak siya para sa 8 taong nasayang, para sa sakit na idinulot niya, para sa 3 anak na hindi niya nakasama, at para sa babaeng 2 beses na niyang binigo. Nang maubos na ang kanyang luha, isang bagay ang pumalit dito. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Tapos na ang pagiging duwag. Tapos na ang pagsunod sa gusto ng iba. Tapos na ang pamumuhay sa kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit may bigat na parang bato. Una niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Hanapin mo si Yasmin Rivera at ang 3 niyang anak. I want hourly updates. Siguraduhin mong ligtas sila. Huwag kang magpapakita sa kanila. Just watch over them. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Carla, may ipapagawa ako sa'yo. Sabi niya, ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang tanong. Ihanda mo ang lahat para sa engagement party sa Sabado. Siguraduhin mong naroon ang lahat ng pinakamahalagang tao sa business at society. Huminga siya ng malalim. At siguraduhin mong nandoon ang media. Oras na para itama ang lahat. Oras na para sa isang malaking pasabog. Oras na para piliin kung sino talaga siya. At pinili na niya. Ang ballroom ng The Peninsula Manila ay napuno ng mga taong kumikinang. Mga politiko, mga business tycoon, mga socialite. Naroon ang lahat para saksihan ang engagement of the year, ang pagsasanib-puwersa ng pamilya Soriano at Alcantara. Sa isang sulok, si Yana ay nakaupo sa sahig ng isang maliit at masikip na apartment na inupahan niya gamit ang kaunting perang na itulong ng dati niyang katrabahong si Manang Elsa. Nahanap siya nito 2 araw na ang nakalipas. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog sina Haven at Halo, pagod sa lahat ng kaguluhan. Sa isang lumang telebisyon na bigay din ni Manang Elsa, pinapanood niya ang live coverage ng engagement party. Bakit niya ito pinapanood? Para saktan ng sarili? Siguro. O baka para tuluyan ng isara ang pinto ng kahapon. Para makita sa huling pagkakataon ang lalaking minahal niya sa katahimikan at ang buhay na hinding-hindi magiging para sa kanya. Nakita niya si Maris sa screen. Nagniningning ito sa isang puting gown. Ang ngiti ay abot tenga. Sa tabi nito ay ang kanyang mga magulang, kapwa mukhang matagumpay. Nakita rin niya si Senyora Estela, ang ina ni Darren, na mukhang proud na proud. Pero si Darren, hindi pa niya nakikita. Sa backstage,
Inaayos ni Darren ang kanyang kurbata. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang lalaki sa isang perpektong tuxedo, pero ang mga mata nito ay pagod at puno ng determinasyon. Anak, ano pang ginagawa mo dyan? Kanina ka pa nila hinihintay, sabi ng kanyang ina na pumasok sa silid. Humarap si Darren sa ina. Ang mukha ay seryoso. Ma, may kailangan lang akong gawin. Darren, huwag ngayon. This is for the family. Para ito sa kumpanya. Pagmamakaawa ng kanyang ina. Alam na may binabalak ang anak. Ang pamilya ba natin ay binubuo ng pera at kontrata? Ma? Tanong ni Darren. O ng mga taong dapat nating protektahan at mahalin. Hindi nakasagot ang kanyang ina. Huminga ng malalim si Darren at lumabas. Nang umakyat siya sa entablado, umugong ang palakpakan. Ngumiti siya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit sa kanya si Maris at humalik sa kanyang pisngi. Akala ko hindi ka na darating, bulong nito. Hindi ko palalampasin to. This will be a night to remember, sagot ni Darren puno ng ibang kahulugan. Kinuha niya ang mikropono. Tumahimik ang lahat, naghihintay sa kanyang speech, naghihintay sa inaasahang proposal. Sa maliit na apartment na pahawak si Yana sa kanyang dibdib. Ito na. Sasabihin na ni Darren sa buong mundo kung gaano niya kamahal si Maris. Kailangan niyang patayin ang TV, pero hindi niya magawa. Good evening everyone! Panimula ni Darren, ang boses ay kalmado at malinaw, umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Thank you for coming. We are here tonight to celebrate a union, an engagement. Napangiti si Maris. Pero bago ang lahat, pagpapatuloy ni Darren, mayroon akong isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang pagkakamali. Isang kwento tungkol sa isang duwag na lalaki. Nawala ang nangiti ni Maris. Ang mukha ni Senyora Estela ay namutla. 8 years ago, I met a girl. Hindi sa isang party na tulad nito. Nakilala ko siya sa isang madilim na lugar kung saan ang mga tao ay tinatratong parang produkto. She was scared, alone and was about to be sold to the highest bidder. Nagsimula ang mga bulungan sa mga manunood. Ang mga kamera ng media ay nakatutok sa bawat kilos ni Darren. I bought her freedom for one night. Pagpapatuloy ni Darren, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon pero hindi sa kahinaan. I gave her a safe place to sleep. Pero kinabukasan, iniwan ko siya. Ang sabi ko sa sarili ko, ginawa ko yon para protektahan siya mula sa mga taong gustong manakit sa amin. At iyon ay totoo. Pero may isa pang dahilan kung bakit ako umalis. Umalis ako dahil duwag ako. Natakot ako sa responsibilidad. Natakot ako sa kung ano ang sasabihin ng pamilya ko, ng mundo. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay napapailing na. Tumingin siya kay Maris, na ang mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Ang hindi ko alam, sabi ni Darren, ang boses ay nabasag. Ay may iniwan pala ako. Hindi lang siya, kundi 3 buhay. 3 maliliit na anghel na nabunga ng gabing iyon. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga manunood. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Sa apartment, napatakip ng bibig si Yana. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Hindi niya ito ginagawa. For 8 years, halos pabulong na sabi ni Darren sa mikropono. These children grew up without a father. Ang kanilang ina, ang babaeng dapat kong prinotektahan, ay nagtrabaho bilang katulong sa sarili kong pamamahay para lang mapagamot ang isa sa aming mga anak. Ang kanyang boses ay muling lumakas, puno ng galit na nakadirekta sa sarili. At ano ang ginawa ko nang bumalik siya sa buhay ko? Hinayaan ko siyang apihin. Hinayaan kong yurakan ang kanyang pagkatao sa harap ko. Hinayaan ko siyang itaboy palayo. Muli. Humarap siya kay Maris. Ang kanyang mga mata ay malamig na ngayon, walang bakas ng anumang pagmamahal. Ang engagement na ito ay isang kasinungalingan. Isang business deal na binuo
para pagtakpan ang mga problema ng aming kumpanya at ginamit ng aking fiancé ang nakaraan ng babaeng ito para sirain siya. Darren, stop it! Sigaw ni Maris, sinusubukang agawin ang mikropono. Pero marahan ngunit matatag na inilayo ni Darren ang kamay nito. Tapos na ako sa mga kasinungalingan, Maris. I am done living for the company, for our family name. Tumingin siya sa mga kamera na para bang direktang kinakausap si Yana. Ang pangalan ko ay Darren Soriano, pero ngayong gabi, gusto kong makilala niyo ako bilang ama ni Helia, Haven at Halo. Binitawan niya ang mikropono. Ang malakas na feedback nito ay sumira sa nakabibinging katahimikan. The engagement is off, deklara niya. And effective tomorrow, I am resigning as CEO of Soriano Corporation. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa ballroom. Mga sigawan, mga tanong mula sa media, ang galit na boses ng kanyang ina at ng pamilya ni Maris. Pero hindi na sila narinig ni Darren. Tinalikuran niya ang lahat. Ang entablado, ang kayamanan, ang pekeng buhay. Naglakad siya palayo. Binabagtas ang nagkakagulong mga tao. Walang lingon-likod. May isa na lang siyang pupuntahan. May isa na lang siyang pamilyang kailangang uwian. Nang makalabas siya ng hotel, ang gabi ay malamig. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, naramdaman niya ang init. Ang init ng pag-asa. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang kanyang private investigator ay nagpadala ng address kanina. Hanapin mo sila. Ngayon na. Utos niya sa kanyang driver. Ang boses ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pananabik. Ang ingay mula sa telebisyon ay matagal nang napalitan ng katahimikan. Ngunit ang mga salita ni Darren ay patuloy na umuulit sa isipan ni Yana. Isang kantang hindi niya malimutan. Nakatulala lang siya, hindi makagalaw. Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Pero ang 8 taon ng sakit at pag-iisa ay mahirap burahin. Hanggang sa isang mahinang katok sa pinto ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Sino naman kaya iyon sa ganitong oras ng gabi? Baka si Manang Elsa nag-aalala. Dahan-dahan siyang tumayo. Sumilip siya sa maliit na butas ng pinto at ang kanyang paghinga ay naputol. Nakatayo sa labas, basang-basa ng ambon. Ang lalaking kanina lang ay nasa telebisyon. Nakasuot pa rin ito ng kanyang taksido, pero magulo na ang buhok at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita niya na kailanman. Isang halo ng takot, pag-asa at malalim na pagsisisi. Si Darren, napaatras si Yana. Hindi niya alam ang gagawin. Bubuksan ba niya? Itataboy. Muling kumatok si Darren, mas mahina ngayon. Yana, please, kausapin mo ako. Parang awa mo na. Ang boses niya, basag, puno ng pagmamakaawa. Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sila roon, magkaharap. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, walang nagsasalita. Ang mga mata lang nila ang nag-uusap, nagpapalitan ng 8 taon ng mga non-dits, ng mga bakit at ng mga sana. Si Darren ang unang bumasag sa katahimikan. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Ang simpleng mga salitang yon ay naglalaman ng bigat ng buong mundo. Sa lahat, sa pag-iwan ko sa'yo, sa hindi ko pag-alam, sa hindi ko pagprotekta sa'yo, sa lahat ng sakit na idinulot ko. Patawarin mo ako, Yana. Hindi sumagot si Yana. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Nakita ni Darren ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Alam niyang hindi sapat ang mga salita. Kaya ginawa niya ang hindi inaasahan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig sa harap ni Yana. Ang mamahalin niyang pantalon ay nabasa sa maruming semento. Ikinulong niya ang ulo sa kanyang mga kamay. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat, sabi niya. Ang boses ay garalgal dahil sa pigil na pag-iyak. Hindi ko hinihiling na tanggapin mo ako
Bilang asawa mo, isa lang ang hinihiling ko, Yana. Tumingala siya. Ang mga mata ay namumula at puno ng luha. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak ko. Hayaan mong bumawi ako sa kanila. Hayaan mong mahalin ko sila. Kahit iyon na lang, iyon lang ang kailangan ko. Sa pagkakita sa kanya na nakaluhod, sa kanyang kahinaan, sa kanyang desperasyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Yana. Ang pader ng galit at sakit na binuo niya sa loob ng 8 taon ay unti-unting gumuho. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang mayamang si Darren Soriano. Ang nakikita niya ay ang lalaking nagligtas sa kanya noon, ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking tulad niya ay biktima rin ng tadhana. Mama, bakit umiiyak si Tito Pogi? Isang maliit na boses ang narinig nila. Si Haven na nagising ay nakatayo sa likod ni Yana, kinukusot ang kanyang mga mata. Sa tabi nito ay si Halo. Nakita ni Darren ang mga bata, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga anak na lalaki. Dahan-dahan siyang tumayo. Ngumiti siya sa kanila. Isang ngangiting malungkot ngunit puno ng pagmamahal. Lumapit ang kambal. Walang takot. Hinawakan ni Haven ang kamay ni Darren. "Are you sad?" tanong nito. Umiling si Darren. Isang butil ng luha ang pumatak sa kamay ng bata. "No, I'm just very, very happy." Hinawakan niya na ang balikat ng kanyang mga anak. Tumingin siya kay Darren. At sa wakas, pagkatapos ng 8 taon, nagsalita ang kanyang puso. "Tumayo ka na dyan," mahina niyang sabi. "Bumaha na sa labas." Makalipas ang ilang buwan, ang araw ay ginintuan habang dahan-dahan itong lumulubog sa karagatan ng Quezon. Ang hangin ay maalat at sariwa. Sa dalampasigan, isang pamilya ang masayang naglalakad. Si Darren, na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, ay karga-karga sa kanyang balikat si Halo. Si Yana, na ang mukha ay mas payapa at masaya kaysa kailanman, ay hawak ang kamay ni Haven. At sa pagitan nilang dalawa, tumatakbo at tumatawa si Helia, malusog na at puno ng buhay. Wala na ang mansyon, wala na ang kumpanya. Tinalikuran ni Darren ang lahat. Ginamit niya ang natitira niyang personal na pera para bumili ng isang maliit na bahay malapit sa dagat at magtayo ng isang maliit na negosyo. Hindi ito madali. Maraming pagsubok. May mga araw na puno ng alinlangan at mahihirap na usapan. Ang paghilom ay isang proseso. Pero sa bawat araw na magkakasama sila, ang mga sugat ay dahan-dahang nagsasara. Huminto sila para panoorin ang paglubog ng araw. Alam niyo ba, panimula ni Darren, ibinaba si Halo at inakbayan si Yana. "Dito sa ganitong lugar ko, unang pinangarap na makita ang mama ninyo." "Talaga po, Papa?" tanong ni Helia. Ngumiti si Darren. Tinitigan si Yana na may pagmamahal na hindi na kailangang itago. "Oo. Noong gabing una ko siyang makita, hindi ko nakita ang suot niya o ang takot sa paligid. Ang nakita ko lang ay ang mga mata niya, parang mga bituin. Ang pinakamaliwanag na bituin sa lahat. At sinabi ko sa sarili ko, balang araw, dadalhin ko ang bituin na yan sa lugar kung saan malaya siyang magniningning." Niyakap ni Yana si Darren. Sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tahanan. Isang tahanan na hindi gawa sa bato, kundi sa pagmamahal at pagpapatawad. Magkakahawak kamay, pinanood ng 5 miyembro ng pamilya ang paglubog ng araw, isang pangako ng isang bagong umaga na darating. Ang nakaraan ay hindi na isang multo na humahabol sa kanila. Ito ay isang aral na nagturo sa kanila na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa karangyaan, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan at sa yakap ng isang pamilyang buo at nagmamahalan.